Topic po natin na ibinigay ko nung kami nag-meeting ng mga coordinators meeting dito din sa Liliw. Sabi ko sa Acts 1 to 8. Acts 1 to 8. Anong sinasabi ho doon? But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and all Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Okay? Kinuha ho natin sa Acts 1:8, you will be my witnesses. Okay? Kasi maganda ho dun bago umakyat si Jesus sa kanyang muling pagkabuhay, tinagubili na ng mga alagad ni Jesus. Anong tagubilin? You will be my witnesses. Ano ba sa Tagalog ang witnesses? Testigo. Ano ba? Saksi. Tagapagpatunay. Di ba ga? Witness. Ikaw ay saksi. Tagapagpatunay. Ikaw ay testigo. Marami pang mga pakahulugan yung witness na tinatawag na yan. Pero, pinakamaganda, God's job description for all of us. Okay? Iniwan ni Jesus sa mga alagad, you will be my witnesses. So, ibig sabihin, ito ang magiging trabaho nating lahat dito sa mundong ibabaw. Pag ho kayo nag-a-apply, okay, pag nag-apply kayo, ipapaliwanag ho ng HR ang inyong magiging trabaho. And that is job description. Hindi pwedeng yung ikaw ay nag-apply, yung trabaho mo ay sala dun sa iyong pinag-applyan. Aba, ay pagka nasala sa pinag-applyan mo, di ikay bida-bida. Ano, di ikaw ay Jollibee. Piling mo'y alam mo lahat, pero ulaga ka. Okay? Yung pakiramdam mo, alam mong lahat, pero hindi naman alam. We have to know our job description. Anong job description? You will be my witnesses. Ang trabaho, maging saksi dito sa mundong ibabaw na ito. Ibaga, maging saksi. Wala nang iba. As a charismatic, ano ang job description ninyo? Bilang charismatic, ano ang job description? For example, member ka ng MBG. Anong dapat mong gawin bilang MBG? Mag-aayos ng gamit, maglalaban ng mga mantel, magpaplansya ng mga purificator. Yun ang gawain. Maglilinis ng altar. Kapag ikay LCM, anong description? Anong job description mo? Chichismis. Hindi pala. Hindi pala chismis. Babasa ng salita ng Diyos. Kaya nga hindi ka pwedeng makialam sa gamit ng mga MBGE kapag ka ikaw ay LCM. Bilang charismatic, ano ang job description? Okay? Yun ang mas malinaw dapat para sa atin. Bilang charismatic, baka ako'y charismatic lamang pagka may mga paklase. Tama, mali. Kasi may pakain. Baka ako'y charismatic lamang kapag ka may outing. Tama, mali. Baka ako'y charismatic lamang kapag ka may ganitong anniversary. Pero pagka mga prayer meeting, wala. Tama, mali. Lakasan ninyo. Nakuha niyo. Pa-amen ka pa. Pero naninira ka naman. Pa-amen ka pa. Pero kayo-kayong mga nasa samahan na nagsisiraan. Tama, mali. Tama, uli, ano? Kailangang iuntog ang ulo para mamisig. Charismatic pala ako. Di ba ga? Ano yung description na tinatawag? Ngayon, napapansin niyo ba? Sa dinami-dami ng mga tao sa mundong ibabaw na ikikay nandito lang. Ang dami-dami ng kinuha na ni Lord. Di ba? Yung iba bata pa, kinukuha na. Kahapon ho, nagmisa ho ako sa ospital. Pagkatapos ng misa ko, Father, mayroon po kaming pababasbasan ng 2 bata. Nag-expired na po.
Ano expired? Namatay yung bata sa ospital. Kulang sa buwan. Bata pa lang ho yun, wala pang buwang. Nandun pa lang ho yung sa crib, patay na, iyak ng iyak ko yung nanay. Sabi, Father, pwede ho bang basbasan ito ho yun? Bakit? Sunod-sunod ho ang namamatay naming bata. Sabi ng mga nurses, pwede ho bang pabasbasan? Sige po, Father. Bata pa ho yun. Merong binata pa. May dalaga na. Matanda na. Yung iba nga matatanda na. Hindi pa nangangamatay eh. Katatagal. Diba? So, ibig sabihin, we have the purpose. Diba? Have you ever wondered why when God saved you, He left you on the earth? Nung tayo iniligtas, sa kaligtasan, the passion, death and resurrection, the paschal mystery, sa dinami-dami ng tao, tayo-tayo yung mga naligtas. Sa dinami-dami ng mga tao, dami-dami ng mga charismatic na nag-amen, ay kayo ang nadini. Yung iba'y madaming dahilan. Pag-aayaw, may dahilan. Pag gusto, correct. Naisip ba natin na sa dinami-dami ng mga tao tayo lamang iyon? Anong purpose natin dito sa mundong ibabaw na ito? Yan ang magandang katanungan. Una, if God had wanted to, He could have taken you directly to heaven the moment you trusted Christ as Savior. Kung ginugusto ng Diyos, kapag tayo wala na, diretso na tayo sa langit. Pero pina-stay pa tayo dito eh. So, ibig sabihin, anong purpose ko dito sa mundong ibabaw na ito? Di ba ka? Ano yung dapat ko palang gawin? Bago baga ako matulog, ako bagay nagdadasal? Bakit kaya ako'y buhay pa? Siguro sasabihin natin may mission pa ako. Tama, mali? Meron na doon. And each one of us ay may mission na dapat nating taglayin. Have you ever wondered why you stayed on earth? Napakaganda ko nun eh. Nung napakaganda ko yun, yung ikinatulog na, kumain ka na ng masarap, pero ikinamulat pa kinabukasan, ano bang dapat kong gawin dito sa mundong ibabaw na ito? But He didn't eat, which means that He left you on the earth for a particular purpose. Okay? Kung gustuhin ng Diyos, tayong lahat pupunta na ng langit. Pero bakit ikaw ay naiwan? Siguro ikay masama. Siguro ikay makasalanan pa. Kaya ikay naiwan pa din sa mundong ibabaw na ito. Ano? Di ba natin na pag-iisipan yun? Bakit tayo ay nandito pa? Sabi niya, a vital truth you need to know. Ito yung pinakamagandang dapat nating malaman. Sa dinami-dami ng tao, bakit tayo ay iwan pa dito sa mundong ibabaw na ito? Ngayon, ang sabi, to every true Christians, these two things may be said. You have need of Christ, Christ had need of you. Kaya nandito pa pala tayo. Kailangan natin si Kristo at kailangan tayo ni Kore. No. Di ba napakaganda ko nun? Kaya pala ako'y buhay pa. Kaya pala ako'y malalakas pa ang tuhod. Kahit malayo nakaka-attend pa ng meeting. Kahit ako'y walang sakit, wala akong karamdaman. Amen? Because we need Christ and Christ need us. Pakaganda ko nun, Kasi kung hindi naman tayo kailangan na ni Kristo, abay tayo goodbye na. Di ba? Kung hindi naman natin kailangan si Kristo, hindi ako magiging charismatic. Amen? Di ba? Christ need us and us need Christ. Yun ang pinakamaganda ko dun eh. Ngayon, he then adds that the simple fact that a Christian on earth and not in heaven is the proof that there's something for him here to do. And if he is not doing it, he shows either or not yet Christian. Sabi ng ating binasa ko.
dito. Sabi niya, katibayan lamang iyon na kung kailangan natin si Jesus at si Jesus kailangan tayo, meron tayong dapat gawin dito. Ay, anong dapat nating gawin? Sa tingin mo kaya, sister, anong dapat nating gawin? Sister Tessie, sa tingin mo kaya, anong dapat mong gawin pa dito sa mundong ibabaw na ibatikina ito pa? Ang mapakabuti sa ibabaw ng mundo at sumampalataya sa Diyos. Amen. Ikaw naman, sister, sa tingin mo, ano pang dapat mong gawin at batikin na ito pa hindi ka pa nawawala? Siguro po yung pagtulong din sa kapwa. Tulong sa kapwa. Sister, ay ikaw naman. Sa tingin mo, anong napakahaba? Mapapawag ng mga anak ko para talagang nanghihihanda ko na rin po ang aking sarili. Aba, hindi magawa. Sabi po, ihahanda sa pananampalataya, magdasal ka. Kung gusto mo mabuhay ng matagal, araw-araw magdasal ka. Mahaba nga. Mahaba nga, sister. Mahaba daw magdasal ng magdasal. Di ba ka? What is it God left you on earth to do? Ano yung gusto ng Diyos na gagawin mo dito sa mundong ibabaw na ito? Ipakilala mo siya, ipahayag ang mga salita, ano pa? Ano yung gusto ng Diyos kung bakit ka kinaiiwan pa dito sa mundong ibabaw na ito? Ha? Ano pang mga dapat gawin? Sabi dito, we can sing on earth and we can sing in heaven. Alam niyo ho bang mayroong tayong ginagawa dito sa mundong ibabaw na ito na pwede nating gawin sa langit? Yun pala yun. Sabi dito, we can sing on earth, we can sing in heaven. We can pray on earth, we can pray in heaven. Oh, ba, ano yung mga dapat palang gawin, yung pwede nating gawin dito sa mundong ibabaw na ito, na pwedeng gawin din natin sa langit? We can sing, parang yung kanina, we can dance. We can dance dito sa mundong ibabaw na ito, we can dance on heaven. We can sing sa mundong ibabaw na ito, we can also in heaven. We can pray sa lupang ibabaw na ito, we can pray. We can fellowship with other believers on earth. We will certainly fellowship them in heaven. But this list be lengthened. Big sabihin, marami pa na pwede natin gawin dito sa mundong ibabaw na ito, na pwedeng gawin natin. Ay, alam niyo bang mayroong hindi pwedeng gawin sa langit na hindi pwedeng gawin, na pwedeng gawin dito sa lupa? Ano yon? Tulungang manampalataya ang walang alam, ipakilala si Jesus sa makasalanan. Balikan natin yung sinasabi nating job description. Anong gawain nito sa mundong ibabaw? Tayo bagay magpapayaman? Tayo ba'y mag-iipon ng maraming salapi? Tayo ba'y magpapatayo ng maraming bahay? Tayo ba'y mag-iimbak ng napakaraming salapi sa mundong ibabaw? No! Lahat ng iyon maiiwan natin dito sa mundong ibabaw na ito. Sabi ho dito, yung nagagawa natin dito sa mundong ibabaw nito, yung magagawa natin sa langit. We can pray, we can sing, we can fellowship. Marami pa hong iba. Pero hindi natin kayang dalhin lang lahat ng mga meron tayo dun sa langit. But first and foremost, hindi na natin magagawang ipakilala si Jesus sa langit. Dito pa lamang sa lupa, dapat ipakilala na. Amen? Diba ga? Yun ang mission natin dito sa mundong ibabaw na ito. And that is our job description. You will be my witnesses. Ako din, bago umalis, bago umakyat si Jesus sa langit, sa kanyang muling pagkabuhay, yun ang hindi nagubilin sa kanyang mga alagad. Ipakilala si Jesus.
sa mga tao hindi nakakakilala at ipakilala si Jesus sa mga makasalanan. Hindi na natin kailangan ipakilala sa langit ang makasalanan. Dito pa lang sa lupa. Dapat na nating ipakilala iyon. Ay anong gagawin natin dito sa mundong ibabaw nito? Hayahay. Ay kahit tayo mag-i-amen ng mag-i-amen ng mag-i-amen. Dini. Ay kung hindi naman natin kayang ipakilala si Jesus sa makasalanan, ay anong gagawin natin? Dito sa mundong ibabaw na ito. If you're going to tell them the good news, you got to do it a while you're here on earth. Hindi bukas, hindi sa makalawa, dapat ngayon. Ipapakilala na pala natin si Jesus sa mga makasalanan. That is witnessing. Ngayon, we are God's witnesses na tinatawag na ito. Just before return to Jesus, Jesus explained to His disciples what they were to do after His disciples. Here on earth, you will be witnesses. Ay ano daw yung mga witnesses na tinatawag? Number 1. Bilang witness. Bilang isang witness, tells what he knows. Bilang saksi, ay ang sasabihin mo lamang ay yung alam mo. Masasabi niyo ba sa makasalanan kung sino si Kristo? Masasabi niyo ba sa mga kapwa natin kung sino ba si Jesus? Baka ang mission natin ay tayo ay witnesses pero hindi natin personal na nakikilala si Jesus. Baka ang pagkakilala natin si Jesus ay yung nakapako. Baka ang pagkakilala natin si Jesus ay yung sa banal na misa. Baka yung pagkakilala natin si Jesus ay tagapagligtas. Baka kilala natin si Jesus yung tinutularan natin. Walang mas malalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Eh bakit ako? After ng paklase ng charismatic, nawawala na. Sister, ako'y mag-aalaga na ng apoy. Iuntog na yung mga apoy. Sister, gawa ng ang aking kasing anak na babae kasi ay mayroong hanap buhay. Yung anak, yung asawa niya na may hanap buhay, walang mag-aalaga, ay ako din ang mag-aalaga. Aba, imbis na kayo masaya na, kayo pa ang nag-aalaga. Imbis na kayo namamasyal, nag-aalaga pa rin. Ay, sis, brother, hindi ako makaka-attend ngayon. O, ay kayong sponsoring class ah. Ay, kasi walang bantay yung mga aso. Bumili ng aso para may magbantay sa bahay. Yung tao ang nagbabantay sa aso. Oh. Ay, ang sabi dito, a witness tells what he knows. Sabi sa dictionary, witness meaning one who has seen or heard something. Ang isang testigo, ang isang witness ay isang taong nakakita o nakarinig ng sakto at tama. Babalikan mo natin yung sinabi natin dito. Ano yung job description? You will be my witness. Paano ka magiging saksi kung ikaw ay hindi mo alam ang sinasabi mo? Paano ka magsasalita ng Kristo sa kapwa mo kung ikaw naman ay hindi rin naman nagsisimba? Ay pagkatapos ng klase na charismatic ay wala na ah. Diba? Babalik na lang kapag ka mayroon uling paklase at anniversary. Ay sayang. Yung mga bagay na ito. Ay paano tayo magiging saksi? Kung mismong si Jesus hindi natin kayang ibahagi sa ating kapwa, paano tayo magiging witness? Ayan sabi dito, a witness tells what he knows. Ibig sabihin nun, very personal. Correct, nanay. Paano mo ipapakilala ang iyong anak at papalakpakan kung hindi mo masyadong kilala ang iyong anak? Eh kasi father ako po ay dati nag-a-abroad.
lumaki na po ang aking anak nang hindi ko namamalayan. Wala pa ho namang cellphone dati eh. Sulat-sulat lamang ho at saka cassette tape na pinaiikot pa pag nagre-rewind. Di ba ka? Pag nung sasabitan na ng award, hindi mo kilala ang iyong anak. Bakit? Kasi hindi lumaki sa iyo. Kahit pa sabihin mong iniluwal mo, pero hindi naman lumaki sa iyo. Malay mo kung siya'y allergy sa hipon. Pero dahil gusto mo yun, papakainin mo. Malay mo kung ayaw naman ng mga mapapait at palaya. Malay mo yun. A witness tells, who knows? A witness is a personal. Paano mo maibabahagi si Kristo? Kumbaga ho sa bahay, tayo'y magsimba. Ikaw mismo hindi nagsisimba. Taas ho nga ng kamay na nagsisimba every Sunday. Wag na ako. Taas nga ho ang kamay na nakakapagsimba ng every Sunday. Di nga. Nako. Babalikan natin ho iyon. Sa dinami-dami ng mga karismatik, sa dinami-dami ng mga tao, bakit ako'y nananatili pa sa mundong ibabaw na ito? Meron akong misyon. Meron na akong dapat trabahuhin. Alin? Ipakilala si Jesus. Alin yun? Sa mga taong makasalanan. Pero paano ko ipapakilala si Jesus? Kung mismo sa sarili ko, hindi ko kilala. Di dapat pala mas makilala natin si Jesus sa buhay natin. One who has seen or heard something. One who furnishes evidence. A witness is someone who can say, I know this is true. Okay? A witness, kaya niyang sabihin, kilala ko si Jesus. Kumbaga ho sa buhay ng tao, sasabihin ng tatay, ikaw anak, huwag kang mag-iinom, huwag kang maninigarilyo. Ikaw naman ay ginagawa mo. Paano iyon? Anak, nung mga bata pa tayo, anong itinuro ng mga magulang? Sasagot ng po at opo. Yun lamang. Ngayon ang mga bata, natutunan na nilang mag-PI. Saan natutunan yun? Sa mga magulang. Tama si nanay. Diba? And how can we describe Jesus if we do not know Jesus? Paano natin maibabagay si Jesus? Bilang witness. Sabi nga ho dito, dapat may ebidensya ka para paniwalaan ka. Kaya dadami ang mga charismatic na hindi mo niyayaya, pero nakikita kayong masaya pala ang charismatic. Lalapit sa inyo, sister, pwede ho ba akong maging charismatic? Pero yung pinupuntahan mo na, pinipilit mo na, Diyos ko, Rudy, ayaw pa rin. Ang hirap po, Father, magyaya ngayon ng mga kabataan. Bakit hindi nakikita sa matatanda? Ang charisma. What is the basic description or what is the basic job description of a charismatic? Is it a full amen? Is it a full prayer meeting? We have to know. Bilang charismatic ba, ano bang purpose ko sa simbahan? Sa tingin ho ninyo. Sabi ho dito, a witness is someone who can say, I know that it is true. Yung hindi ka pa nagsasalita pero pinaniniwalaan ka na. Pero hindi ka nambobola. Yung alam ng mga taong nakikichismosa pero kapag nagsalita ka, hindi ka papaniwalaan. Bakit? Kasi paiba-iba ka. Yan yung ginagawa. That is one job description bilang isang mananampalataya. A witness then is someone who tells what he knows and only what he knows. Ganda ho noon ano?
Hindi yung sabi-sabi lang ho ng iba. Dapat yung natutunan mo at nakilala mo si Jesus. Hindi yung ichinismis lang ng iba. Mali yun. Ay napakaganda pala ng ating gawain. Sa Acts 2:32, God has raised this Jesus to life and we are all witnesses of that fact. Binuhay ng Diyos si Jesus at tayong lahat ang naging saksi ng katotohanan iyon na si Jesus tunay na nabuhay. Ay paano natin yun ibabahagi sa ating kapwa kung hindi natin kayang paniwalaan si Jesus? Paano natin masasabi sa ating kapwang magsisi na sa nakasalanan kung tayo naman ay hindi nagsisisi sa kasalanan at pikit na pikit ang lahat sa buhay? Paano natin masasabi sa Diyos na tayo ay iniibig ng Diyos kung sa simbahan pa lamang nakapikit na? Sabihin ng kalapit, kunin ka na ni Lord. Naniniwala ba kayo doon? Di ba ganaman o hindi? Oo. Ay sasabihin ni Lord, Apa, ay tingnan mo yun. Sinabi ay maging witness. Ay pikit na pikit, paano magiging witness ka ganun? Ay lokohan. Pagtatawag ako ng testigo, ay hindi ka natatawagin. Ay bakit? Aba, paano ako magiging testigo? Ikipikit. Gano'n na, nakagiri pa ang liig. Hirap na hirap. Tukod na tukod. May laway pa. At mukhang kumain ng kutsintang may niyog at gawa na may puti-puti. Ay paano magiging witness na iyon? God has raised up. Pangalawa, sa Acts 3:15, you killed the author of life, but God raised him from the dead, and we are witnesses of this life. Okay? Sa mga Acts, sa mga gawa ng mga apostol. Very personal. Ibig sabihin, let me apply this very simple. You don't have to be a theologian to be a witness for Christ. You don't have to go to Bible school or seminary, and you don't have to be a missionary. It doesn't require a college degree or a high IQ. Just tell the truth about Jesus to anyone who is willing to listen. And that's where witnessing always begins. Napakaganda nun. Hindi na kailangan pa ng mga matatalino. Hindi mo na kailangan basahin ng memorize ang Biblia. Sabihin mo na lamang ang katotohanan kay Jesus sa kapwa mo, and that is witnessing. Ibaga, bilang charismatic, paniniwalaan ka. Why? Because of the Holy Spirit. Sasabihin mo ang katotohanan, sasabihin mo ang totoo kay Jesus, sasabihin mo, hindi mo na kailangan maging theologian, hindi mo na kailangan pumasok sa seminar, hindi mo na kailangan magbasa ng maraming Biblia to become witnesses. Ay sabihin mo lamang ang katotohanan kay Jesus sa kapwa mo at sila'y handang makinig. That is witnessing. Aba, ay kung ikay magsasalita at sila'y hindi interesado, hindi witnessing yun. Kung ikay magsasalita at hindi ka ka-interest sa sinasabi mo, hindi ho witnessing yun. Kaya nga, ay witness tells he knows and very personal. So, ibig sabihin, you and Jesus have a relationship. A relation. Dapat uunawaan mong mabuti. Kaya nga, kapag may paklase kayo, huwag kayong titigil na mag-aral. Kaya kung kayo may paklase, ay, narinig ko na iyan. Pwede naman ako hindi na umutin. You have to listen. Para pag kahit yung nagyaya, ang makikita sa iyo. Sa buhay ng tao. Amen? Di ba kasi, kahit na ikaw hindi magsalita, kahit na ikaw ay walang ginagawa, the mere fact na ikaw ay nakikinig, ikaw'y nakatayo, at ikaw ay interesado, you are witness. Why? Kasi meron kang karapatan para sabihin na ang katotohanan para kay Jesus. Tama. Bakit? Isinasabuhay. Kung baga ho sa pamilya,
Sisimba ka tuwing araw ng linggo, pero ang asawa mo nasa bahay lang. Wala namang ginagawa. Nagsisimba ka nga every day, every Sunday, pero ang mga anak mo nasaan? Sa bahay, tulog pa. Sa pilitan pang pasimbahin. Paano ka magiging witness sa iyong pamilya? Saan magsisimula? In your house. Sa pamilya. Di ba ka? Sasabihin ng mga naman, nanay, charismatic ka naman pala eh. Oh, bakit hindi ho nakikita sa inyong pagiging charismatic? Bakit? Hindi natin madala. Mabuti pa nga yung ibang tao, nahihikayat natin na yung pamilya. Natin, yung asawa natin, hindi man lang natin mayayak, tayo magsimba. Kakatuwa ho kaya yung buong pamilya nagsisimba. Paglinggo, tatay, nanay, mga anak. Kahit kung wala ang mga anak, yung mag-asawa, andun na ho yun eh. Hindi na mahirapang anak, tayo magsimba. Bakit? Kasi nakikita na yun sa magulang. That is witnessing. Very personal. Pangalawa, a witness shares what he has experienced. Okay? Yung una, a witness tells he knows. Yung pangalawa, shares what he has experienced. Paano mo ba na-experience si Jesus sa buhay mo? Nung pong kami ay nag-30-day retreat, si Father Ray po ang aming spiritual director nung kami ho ay nasa SPFY. 30 days po namin. Isang buwan, di ko alam po kung buwan ng March, bago kami maging pari. Pinalalabas ho muna kami ng 1 taon. Siguro ho ay tinetesting o kaya ho naman ay kung talagang kami ay para ho doon. So sa 30 days po namin, sa 1 taon ho kami pinalalabas. Si Father Ray po ang aming director ho noon ng formation year ho namin, spiritual formation year ho namin. Sa 1 taon, meron ho kaming mga programa. Tinuturuan ho kaming mga magdasal. Okay? Sa una, 1, 2, 3. Sa chapel, uupo ka ho, magdadasal. Kapag hindi ka sanay magdasal ng matagal, ganun ka ng ganun sa upuan. Alisis ka. O kaya makakatulog ka. Kapag sa misa, kayo'y naiinip, tagal naman ang misa, tagal naman ni Father, hindi kayo interesado sa misa. Tandaan ho ninyo yan. Tandaan ho niyan. Kasi kayo hindi sanay. So nung kami, tinuturan mo kaming magdasal, meron mo kaming sa spirituality ko namin, upo. Siyempre, hindi ka sanay na matagal magdasal. Yung ganun ka ng ganun sa upuan. Tapos pagka uupo ka, pagdating ho ng 7 o'clock ho ng gabi, yun ang aming prayer. Ganun ho kami ng ganun. Kasi hindi kami nasanay. Kami magdasal. Bago pa lang ho eh. Ilang buwan, nasasanay na. Nakakaabot na kami ng 2 to 3 hours na prayer. No, nakaganito lang ho. Without thinking. Walang sinusulat. Sinusulat ho namin yung aming mga prayer ho doon eh. Wala akong ginagawa kundi magsulat kung ano yung dialogue ng Jesus at saka ng namin ho, minsan nakakaabot na ho kami. Minsan, nakaka5 oras na ho kami. Hanggang sa masanay na kami, 8 hours a day ang aming prayer. So, nung huling bahagi ho namin ng aming formation, kami ho ay nagkaroon ng 30-day retreat. 1 buwang walang imikan. No, nandun ho kami sa Cebu. Cebu ho doon. May tigigisa ho kaming mga spiritual director. Bawa ho ay 1 hour prayer, kakausapin ho kami kinabukasan kung ano ho yung prayer, kung kami ba'y nagdasal o hindi. Palibasa ho, kami may mga journal, sinusulat ho namin yung aming pinagdasalan. Sabi ho sa amin, nung aking spiritual director, sabi sa akin, hindi daw ako nagdasal kasi ang haba-haba ng aking sinulat. Sabi sa akin, mas mabuti pang wala kang sinulat sa iyong journal kaysa sa iyong ikay may mahabang sinulat. Ibig sabihin, hindi ka nagdasal, nag-isip ka lamang. Sabi ko, iba ho ba yun? Oo. Kasi prayer, sabi niya, ang prayer, you and God alone. Pero kapag ikay maraming sinulat, ikaw ay nag-iisip. Hindi na yung dialogue mo ng Diyos at ikaw, nag-iisip ka. Kailangan mong masanay yung mga ganyang bagay. Hanggang sa lumalabas po ako ng retreat house. Sa retreat house, nakakita ho ako ng isang seminary. Hindi ko lang matandaan.
Sa isang chapel, doon ako nagdadasal. Sabi ko doon sa prayer, sinulat ko ho, pagka ako'y naging pari, ako ay biniyayaan ng Diyos. Babalik ako dito. Hanggang ngayon, hindi ho ako nakakabalik pa. Sa tagal na. Ako'y pari na ho ng 16 years, hindi pa ho ako nababalik. Nilagay ko ho yun sa ganito ng upuan ng mga monghe. Kasi ho ay wala akong tao. Doon ako nagdadasal. And that is, pag binabalikan ko, ano yung mission ko sa dinami-dami namin, bakit ako nandito? Ano yung purpose? The same ho din yun sa buhay natin. Kapag tayo yung mga hindi sanay, tayo ay aligaga, tayo maraming ginagawa, tayo ay nagpapakabisi. Pero kapag tayo nasanay na sa ating mga gawain, makikita natin, mas mauunawaan natin, at mas makikilala natin si Jesus, very personal. Hindi lang yung nababasa ho natin, hindi lang ho yung napapakinggan natin sa mga homily, sa misa. No, sometimes we have our own description, our own pagkilala. Kanino? Kay Jesus. Sometimes mas mababaw pa eh. Minsan nga yung nagdadasal ka, hindi mo namamalayan, lumuluha ka na pala. Pero wala ka namang iniisip. Ikaw at ang Diyos lamang. Minsan naman, gusto mong magdasal, pero wala ka man lamang makadasal. Lumuhod ka na ng lumuhod, humiga ka na, kahit anong gawin mo, nag-rosary ka na. Wala. That is prayer itself. Pero minsan, subukan mong umupo lamang nang tanggalin mo lahat ng iniisip. Hindi pwedeng walang tatanggalin eh. Tsatsagain, uupo ka, mas makikilala mo pala ang ugnayan mo, kanino? Sa Diyos. Sapagkat yun ang bahagi ng pananampalataya na tinatawag na there is a big difference between telling and praying. Okay? Sa buhay natin. Kapag ikay witness, iba ho yung ikaw ay nagdarasal sa sinasabi mo, very personal. At yun ang naibabahagi mo bilang mananampalataya, bilang charismatic, bilang witnesses. Bilang witness sa Diyos. Tuto pa rin yun ng Diyos. Pangatlo, a witness remains loyal to the end. Hanggang sa huli loyal. Hindi yung kung kailan matanda na, saka natalikod kay Jesus. A witness remains loyal to the end. Ibig sabihin, witness in a Greek word, martyrs, from which we get the English word martyr. It means being loyal to Jesus no matter the cost, speaking up for Him even when others oppose you. Ibig sabihin daw po, hanggang sa huli, tapat ka sa Diyos. Kahit paanong pagbatikos ng ibang tao, bilang charismatic, dapat loyal ka. Ay kunting masabihan ka lamang, yamot ka na. Kunting masabihan ka lamang sa iyong pananampalataya, gusto mo isusunggaban na. Kunting masabihan ka lamang, gusto mo ikay magtatanggol ng kala mo'y alam na alam mo lahat. Ibaga, in the end pala, dapat tayo ay maging loyal pa rin sa Kanya. Look at Jesus. Look at disciples. Ibaga, ang mga disipulo, kahit na sila ay nahihirapan, kahit na sila ay sinugo, sabi nga, sinugo sila ng dala-dalawa, sila ay nangangaral. Pagbalik nila kay Jesus, tuwang-tuwa sila sa kanilang mga ginawa. Inire-report nila, marami silang napagaling, maraming sumunod sa kanila, marami silang natutunan, pero in the end, naging loyal ba? Some of them ay mayroong pagkakasala. Peter, 3 beses i-deny. Dibaga, binetray pa nga, nino? Ni Judas Iscariote. Pero in the end, naging loyal pa rin sa kanila. Kanino? Kay Jesus. So, ibig sabihin, tayo, bilang witnesses, marami tayong mga masasagap. Marami tayong mararanasan. Sa paglalakbay natin dito sa mundong ibabaw, hindi yung dire-diretso, ayun na agad. No! Sa buhay natin, ang daming direksyon. Pupunta ka lalaan dito sa anniversary natin, ang dami pang asungot sa buhay. Yung gayak na gayak ka ng lahat, biglang mamay, sister, hindi pala ako makakasama.
Naghati-hati na ng bayad sa jeep, nabawasan pa. Ang daming, nung una, planadong-planado, nung papaalis na, ligwa. Ay bakit? Maraming, ano yun? Yun yung mga tukso ng buhay sa mga witness. Para saan? Para hindi ka maging saksi ni Jesus, maraming demonyo ang sasaksi din sa iyo. Ako, pakaray-charismatic naman yan, ay tingnan mo naman ang buhay nila dati. Ay kung tatablahin mo yung ganong mga bagay, ay lalayo ka doon. Ay charismatic ka na nga. The more na ikaw ay nagiging banal, the more na maraming tukso. Remember that. Di ba the more na ikay nagpapakabuti, mas maraming tukso para ikay tanggalin ng iyong pakinging mabuti. Bakit? Kasi yun ang trabaho natin dito sa mundong ibabaw na ito. Yung ulit ko, ha? Yung gawain natin dito, kaya tayo pala nandito dahil tayo mayroong mission. Alin? To become a witness. Simple lang naman pala eh. Okay? Simple lang naman pala ang description ng trabaho natin dito sa mundong ibabaw na ito. Para saan? Ipakilala si Jesus. Saan? Sa mga taong hindi nakikilala. Ipakilala si Jesus sa mga taong makasalanan. Kapag sila interesado, makikinig sila. Kapag hindi, hindi. Eh sabi ko nga ho sa inyo, sa paglalakbay natin dito sa mundong ibabaw nito bilang witnesses, maraming direksyon. Minsan papunta ka na doon, nasa dulo ka na, may tukso pa. Ay di dito ka pupunta. Kasi doon masaya eh. Dibaga ay mahirap po doon eh. Nandoon ka na magpapasa ng krus. Sabi ko kahapon ng krus, dibaga, if you want to follow Jesus, deny yourself. Diba? Deny yourself, take up your cross and follow Him. Dibaga, ay paano tayo susunod? Kung ang dami nating abubot sa buhay. Paano tayo susunod kay Jesus kung ang dami nating mga nakaakibat dito sa buhay natin ito? Paano tayo susunod kay Jesus kung hindi naman natin kayang pasanin ng krus na Jesus? Ay, Father, kabibigat. Ay, lahat naman tayo may krus eh. Sabi nung asawa, saan ka galing? Nagsimba. Saan? Ay, doon kay Father. Aba, kapag takatikin nagsimba. Sabing ganon, baka pwedeng ako'y sumama na sa iyo sa charismatic. Aba siya, sige. Sabing ganon, di pinasok sa klase. Paklase yung asawa, yun namang babae, eh di nandoon. At pagka mayroong mga prayer, worship, eh nandoon. Di yung lalaki, eh di pa, paganing-ganito lamang, nang umuwi na. Sabi ng lalaki doon sabay, halika nga asawa ko, pahalik nga ng kaunti. Apa, maganda ang resulta ng charismatic. Sabi ng gano'n, eh, bakit? Baka mo ah. May adobo ka. Sabi ng gano'n ng asawa, may adobo ka. Paano nangyayari sa iyo? Sabi ng message, sis, ganda ng charismatic natin ngayon paklase. Bakit? Asawa ko'y parang nagbabago. Malambing. Ay sige, balik uli yung asawa. Balik uli, Sabado na eh. Balik na magagraduation na. Balik uli. Pagbalik, asawa ko, halika dito. Akap-akap, ano meron? Sabi ni Father, nung sa misa, take up your cross. Ikaw asawa ko, ang cross ko sa buhay ko. Kaya binuhat-buhat pala. We have all the crosses. Sometimes, our cross, kaya natin. Pero bakit mayroong nagpapabigat? Minsan kapwa natin eh. May cross ka na nga, kumakapit pa para mabigatan ka. We have our own crosses. Kaya nga tayo yung mga witnesses eh. Di ba ga? Kaya nga tayo yung mga naging saksi ni Jesus. If we want to become a witnesses, we have to carry our cross. At yung cross na yon, kailangan nating pasanin. Hindi pwedeng, ayoko na. Ayaw na ito. Hindi na. Paano kung magiging witness? Kung yung krus pa lamang ni Jesus, hindi mo na kayang dalhin yun at napapagod ka na, ay siya, ay putulan na natin. Kaunti lang namang bawas. Magaan na, dilakad ka ng lakad. Makikita mo na sa kanila, abay may maiksi. Ba't sa akin, mahaba pa? Pumasok sa buhay mo, inggit. Putulan kaya uli natin. Maiksi pa. Lakad ka pa ng lakad. Aba, ay isang ganun na lang. Ay bakit sa akin mahaba pa rin? Pumasok uli. Inggit sa buhay ng tao. Putulan na nga uli. Nang lumakad ka doon, ay naku, ay may tatawiran palang ilog. Ay gagamitin pala ang krus para makatawid. Paano ka doon? Ay putol!
Naanod ka na doon sa mga layaw na gusto mo. Naanod ka na doon sa mga kahiligan mo. Naanod ka na doon sa mga paborito mo kasalanan na hindi mo kayang iwanan. Eh bakit? Masarap po eh. Tsaka wala naman nung nakakakita. Tsaka pikit naman ng Diyos. Di yun naman nakikita. Tsaka tinatakpan ko naman si Jesus sa bahay namin pag gustong gumawa ng kasalanan. Ay lahat ng mga bagay na yon ang nagdadala sa atin at paglayo natin bilang witness. Ay napakaganda pala ng job description natin. Kapag tayo nag-a-apply ng trabaho, ni-research ko yun eh. Sabi sa job description, what are job responsibilities? Job description and job responsibilities. Sabi, pag nag-a-apply ng trabaho, ano yung responsibilidad mo bilang trabahador ka? Ano yung dapat mong gawin bilang trabahador ka? Ano yung dapat mong gawin at ano yung dapat na trabahuin mo? Ay tayo iisa lang to become witness. Yun pala yung purpose. Pero napakaganda nung sinasabi, yung mga bagay dito sa mundong ibabaw na ito, marami tayong gawin na pwedeng gawin natin sa langit. Isa lang ang hindi natin pwedeng gawin sa langit. Yung sabihin sa kapwa nating makasalanan at ipakilala si Jesus. Bakit? Kapag tayo nandoon na, hindi natin alam yung makasalanan, nasa baba, ay baka tayo yun. Baka tayo yun. At hindi tayo yung nandun. Nuulit ko pwedeng lahat natin gawin dito sa mundong ibabaw na ito, pwedeng gawin doon. Isa lang ang hindi natin magagawa ito, ipakilala sa makasalanan. Bakit? Wala nang makasalanan doon. Dito pa lamang sa lupa. Sinasabi na ng Diyos. Ano yung tagubilin? You will be my witnesses and by the Holy Spirit. Empowered by the Holy Spirit. So, ibig sabihin, you are empowered by the Holy Spirit. Walang dapat ipangambat, walang dapat ikatakot. Bakit? Very personal. Hindi mo naman kailangan palang pag-aralan ng lahat para maging witness ni Jesus. Di ba kumbaga sa korte, paniniwalaan kanila kung ikisaksi kay Jesus at isinasabuhay mo si Jesus. Kung hindi mo isinasabuhay si Jesus, paano na iyon? Paano na yun? Ngayon, may dalawang katanungan sa buhay natin. Kapag baga tayo nagdadasal, ito ba'y bukal sa puso natin o bukal lang sa isipan natin? Bukal sa puso ba natin o sa isipan natin? Bilang isang saksi ng ating Panginoong Jesucristo, ito ba'y nagbibigay ng katibayan o ito'y nagbibigay lamang ng ikaluluwalhati ng ating sarili? Being a witnesses sa pagiging personal, sa pagbabahagi nito, at in the end tayo ay dapat maging loyal pala sa Kanya. Itong mga bagay na ito'y bahagi ng paglago ng ating pananampalataya. Witnessing is Christ-centered. Wala nang ibang magiging bahagi, wala nang ibang magiging sentro, wala nang ibang magiging tinutukoy pa, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kapatid, siguro nga magandang mapagnilayan natin sa pagdiriwang natin ng anibersaryo. Ilang taon na tayong nag-a-anniversary. Ilang taon yun na akong kasama sa anniversary. Ilang taon na tayong laging ako'y naglalakad. Ilang taon na ako, ilang beses na akong palakad-lakad dito. May nagtanong pa sa akin, Kuya, saan yung CR? Sabi ko, doon. Okay. Dapat pala hindi na ako nag-clerical May kuya, doon. Hindi, ibig sabihin ko lamang mas mauunawaan natin bilang mga charismatic kung mas makikilala natin personal si Jesus. Somehow, minsan tayo hindi nakakapagdasal. And somehow, ako din minsan failure sa mga prayer. Sa dami namin ginagawa. Sa dami kong mga ginagawang mga
abubot sa buhay, sometimes prayer, nakakaligtaan, yun ang huwag kakalimutan. Kasi paano mo magiging maipapakilala si Jesus kung ikaw mismo hindi ka marunong magdasal sa buhay mo? Kailangan ho baga, Father, na kailangan i-memorize? No. Sometimes, yung ikaw at ang Diyos lamang, sapat na ho iyon para makilala natin ang Diyos sa ating buhay. At yun ho ang nagiging magandang kaugnayan sa buhay natin. Kaya nga ho, itong ating topic, You Will Be My Witnesses, God's Jobs Description for Us. Very particular si Jesus, para mas maunawaan natin, para kung hindi tayo maraming isipin, para hindi tayo maraming gawain, kumbaga ho sa buhay, kung ikaw ang babasa, yung babasahin mo ang pag-aralan mo. Kung kayo ang kakanta, yung kakantahin mo ang pag-aralan mo, huwag ka nang makisalo pa sa iba. Yun ang ibig sabihin ng Diyos. Gagawin lang natin, witness ko kayo at ipakilala niyo si Jesus sa mga taong makasalanan. Paano papakilala? Tatlo iyon. Personal, ibahagi, at maging loyal in the end. Wala naman iba ho tayong tutunguhan kundi sa buhay na walang hanggan. Amen? Amen?